Seryosong pinag-iisipan ni Senadora Risa Hontiveros ang pagtakbo sa pagkapangulo sa eleksyon 2028. Sagot po ito ni Hontiveros nang hingan siya ng reaksyon kaugnay ng mga nananawagan sa kanyang pagtakbo. Ayon sa Senadora, umaasa siyang magkakaisa ang kanilang grupo para piliin ang pinakamalakas na kandidato. I am seriously considering it, preparing for that possibility. Kaya I think it is really necessary na magkaroon kami from our ranks ng strongest, best, most attractive and hopeful offer sa ating mga kababayan at mga kapwa-botante. There can be only one para may fighting chance. Ano po yung hintay natin na factor so that we can decide? Well, syempre yung mga indicators, for example, yung survey results of that strength, of that wide support mula sa ating mga kababayan o botante. Nagtago sa Pilipinas pero hindi pa rin nakawala ang dayuhang nasa listahan ng Most Wanted Fraudsters List ng Federal Bureau of Investigation o FBI ng Amerika. Saksi, si John Consulta, exclusive. Pagkalabas sa isang kasino sa Pasig ng kanilang priority target, agad siyang in-intercept ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit. Where's your party? How? Okay. Can you tell us in camera that your name? Hindi na nakapalag ang Amerikanong 60 anyos, isa sa pinaka-wanted na personalidad sa Amerika sa larangan ng fraud. You are from Bureau of Immigration, Fugitive Search Unit. You are under arrest pursuant to the warrant of deportation issued against you. Sa sobrang laki ng kanyang nagawang panloloko, nailagay siya sa Most Wanted Fraudster List ng Federal Bureau of Investigation o FBI ng Amerika. Ayon sa Immigration Fugitive Search Unit, nakatangay ang suspect ng di bababa sa $2 billion o 121 bilyong piso mula sa kanyang mga nalokong biktima sa Amerika. Nag-organize siya ng isang scheme upang maloko itong mga tao sa Amerika na maging miyembro or bumili ng insurance sa kanyang healthcare na in-establish sa Amerika, kung saan walang katumbas na serbisyo na binibigay. Pahirapan ang paghahanap sa suspect na nakapasok sa Pilipinas bago mailabas ang kanyang warrant. Sinusundan natin yung mga bahay niya sa mga exclusive villages, pati yung mga condominiums niya. So medyo challenging kasi nga hindi naman basta-basta yung pagpasok sa mga ganong uri ng mga locations. Palipat-lipat na siya ng kanyang pinagtataguan. Kagabi, tuluyang na-deport ang suspect pabalik ng Amerika habang bantay sarado ng mga agents ng US Federal Bureau of Investigation. Ako, si John Consulta, ang inyong saksi. Naaresto na ng mga pulis ang suspect sa pamamaril sa Las Piñas na ikinasawi ng tindero ng isda. Tuloy pa rin ang investigasyon ng pulisya sa krimen. Ating saksihan. Sa kuha ng CCTV bandang alas 4:30 ng madaling araw kahapon, namataan ang motorsiklong ito sa Las Piñas City. Hanggang sa makarating ang rider sa Platinum Road sa Barangay Pilar, ilang sandali pa. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Nakunan din ng CCTV ang pagtakas ng sospek. Ayon sa mga pulis, tindero ng isda ang biktimang 49 na taong gulang. Umaga raw nang dumating ang biktima at isang saksi sa kanilang tindahan. Binubuksan raw ng saksi ang tindahan at nagpapark naman ang sasakyan ng biktima nang umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Dead on arrival ang biktima sa ospital dahil sa tama ng bala sa ulo. Sa pamamagitan ng hot pursuit operation at CCTV backtracking, natunto ng mga otoridad ang sospek. Na-recover mula sa 43 taong gulang na sospek ang kalibre 45 na baril, magazine at mga bala. Nasa kustodiyan na siya ng mga pulis. At around 5 o'clock in the morning, nangyari doon sa Platinum Road, Barangay Pilar, Las Piñas City, na kung saan isang shooting incident transpired na nagtamo ng bala sa ulo at ikinamatay ng biktima natin. Siyempre po, nagsisi po. Ako si Gabriel Gonzalez, ang inyong saksi.
Ilang grupo ang naghayag ng agam-agam sa posibilidad na si Senator Cheese Escudero ang maging presiding officer ng impeachment court na lilitis kay Vice President Sara Duterte. Si Pangulong Bongbong Marcos naman wala raw duda sa kakayahan ni Escudero na pangunahan ang paglilitis. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Tila nakahingan ng maluwag si Pangulong Bongbong Marcos nang magdaos ang Senado ng special session nitong Miyerkules. Nangamba raw ang Pangulo na patuloy na maiipit ang mga priority bill ng administrasyon kung hindi pa magsesyon ang Senado. Sana naman sa paglagay ni Senator Sherwin bilang SP, ay mabalik naman tayo sa normal na patakbo ng Senado. Kasama sa lumutang na usapin noong special session ang posibilidad na si Senador Cheese Escudero ang italagang presiding officer ng Senate Impeachment Court. Pero ilang grupo ang naghayag ng agam-agam kung si Escudero muli ang magiging presiding officer, lalo na raw sa naging asal ni Escudero sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte noong isang taon, kung saan naging dahilan daw ng pagkaantala ng proseso ang umanay baluktot niyang interpretasyon noon ng forthwith na sinusubukan pa naming kunin ang panig ni Escudero. Pero sabi ng Pangulo, walang duda sa kakayahan ni Escudero na pangunahan ang paglilitis. In terms of his ability to be able to run the trial, I don't think that's in doubt. I will support whoever the Senate chooses. As long as the process that they undertook in making the choice is proper, is legal, is constitutional, then that's fine with me. Kaugnay naman ang sinabi rin ni Senador Ping Lacson na si Senador Kiko Pangilinan ang napipisil nilang maging impeachment manager. Sinabi ni Pangilinan na dati na raw yang iminungkahi at pag-uusapan pa raw. Sa ngayon, 13 ang miyembro ng mayorya at 11 naman ang miyembro ng minorya sa Senado. Sa ilalim ng 1987 Constitution, 2/3 ng mga miyembro ng Senado ang dapat bumoto pabor sa pag-convict sa na-impeach na opisyal. Pero isa sa mga tanong ngayon ay kung ilan talaga ang pagbabatayang kabuang bilang ng mga senador. Ngayong suspendido si Senador Jinggoy Estrada at nagtatago naman si Senador Bato de la Rosa sa gitna ng kinakaharap na ICC warrant. Para kay retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, hindi dapat isama sa pagbabatayang bilang ang mga senador na may legal impediment. Well, it depends on how many have been disqualified by legal impediment. Isa pa lang ngayon ang bilang ko, si Jinggoy. Whether sabi nila, you cannot vote as a senator, but as a senator judge, hindi naman pwede. Kasi to be a senator judge, you must be a senator first. So, pag sinabi ng Korte Suprema, you cannot hold office, sinabi ng Plunder Law, you shall be suspended while the case is pending in court. Hindi ka pwede mabilang because you cannot hold office, you are suspended, so you cannot vote. So, dapat yan, Jinggoy cannot, he will not be counted in determining the 2/3. Kasi there is a legal disqualification, legal impediment. Kaugnay naman sa sitwasyon ni De La Rosa, sabi ni Carpio, Actually, hindi pa siya na-arrest. So, hindi mo masabi na he cannot vote because he is not yet in preventive detention and he is not arrested. So, you have to give him the benefit of the doubt. Baka sisipot yan. isa pang tanong ay kung pwedeng ipa-inhibit ang isang senator judge, lalo't di may kakailang may mga senador na kaalyado o di kaya ay kritiko ng vice-presidente. Ayon sa isang professor ng constitutional law sa University of the Philippines, pwede itong gawin pero hindi pwedeng ipilit sa isang senator judge. They can do that. Kasi kahit sa ordinary trial naman kung mayroong grounds to inhibit, you raise it. Pero, in the end, parang yung decision sa doon sa judge na pinapa-inhibit. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi.